Ito lang ang aking masasabi noong unang napanood ko ang anime na ito. Impact. Nagsimula ang kwento habang nanonood si Akira Tendo ng zombie movie sa kanyang madilim na kwarto. Makikita na halos walang buhay ang kanyang mga mata. Napansin niyang madaling araw na at kailangan na niyang magpahinga dahil konting oras na lang ay papasok na naman siya sa trabaho. Bumalik ang eksena 3 taon ang nakakaraan, kung saan si Akira ay natanggap sa isang sikat na advertising company. Ang mga katrabaho niya ay malugod siyang tinanggap sa kanilang departamento. Sa wakas nakamit na niya ang kanyang pinapangarap na trabaho. Ang gumawa ng mga commercials para sa mga sikat na kumpanya na kung saan ay maaari pa siyang makakita ng mga celebrities. Sinabi ng kanyang boss na dito siya mauupo at ipinakilala ang leader ng production department na si Gonzo Kosugi. Nang siya ay umatras ay hindi inaasahan na may mabangga siyang katrabaho. Agad na humingi ng paumanhin si Akira, ngunit sinabi ng babae na siya rin ay may pagkakamali dahil hindi siya tumitingin sa kanyang dinaraanan. Si Akira ay natigilan nang makita ang mukha ng babae. Sinabi niya na siya ay si Saori Otori mula sa accounting department. At kung sakaling may katanungan siya sa kanyang sweldo, ay huwag siyang mahiyang lumapit sa kanya anumang oras. At itinuro kung saan siya nakaupo kung sakaling may kailangan si Akira. Sinabi rin niyang good luck sa kanyang unang araw sa trabaho. Kinagabihan ang kanyang mga katrabaho ay naisipang mag-inuman habang naghahapunan upang ipagdiwang ang pagsali ni Akira sa kumpanya. Tinanong ng kanyang senior kung saang school siya nakapagtapos. Sinabi ni Akira na siya ay graduate mula sa Keio University. Ito ay isa sa mga prestihiyosong paaralan sa kanilang bansa. Sinabi nilang mukhang athletic ang katawan ni Akira at tinanong kung ano ang sports nito. Sinabi niyang siya ay dating miyembro ng rugby team ng kanilang school. Ang mga katrabaho niya ay napabilib nang marinig nila ito. Napansin niya si Otori na nakaupo sa kabilang lamesa. Ngumiti ito sa kanya. Sobrang nagagandahan siya kay Miss Otori dahil ito talaga ang tipo niyang babae. Sinabi niya sa sarili na siya ay magtatrabaho ng mabuti upang mapansin ni Miss Otori. Matapos nilang kumain ay agad na tumayo ang kanyang mga senior upang bumalik sa trabaho. Nagtaka naman si Akira. Lumipat ang eksena sa loob ng opisina at 2:00 na ng madaling araw. Nagtanong si Akira kung normal ba ito sa trabaho nila. Ngunit ang isinagot lang ng kanyang katrabaho ay kung matatapos na ba siya sa kanyang ginagawa dahil kailangan na niya ito. Sa hindi niya inaasahan ang unang araw niya sa trabaho ay nauwi sa overtime at sa opisina na siya nakatulog. Kinabukasan ay ganun na naman ang nangyari. Iniisip niya kung kailan ba matatapos ang kanyang trabaho. Inabot ng 2 araw bago siya nakauwi. Sa sobrang pagod ay hindi na siya makakilos pa. Ngayon lang niya napagtanto na ang kumpanyang napasukan niya ay hindi maganda at puro overtime. Si Akira ay nagising dahil sa alarm, ngunit dahil kulang pa siya sa tulog ay parang ayaw na niyang magtrabaho dahil hindi niya alam kung kailan ulit siya makakauwi. Ngunit sinabi niya sa sarili na ito ang pinili niyang career, kaya kailangan niyang pangatawanan ito. Kinabukasan sa kanilang opisina, makikita ang kanyang mga katrabaho na dito na nagpalipas ng gabi dahil sila ay nag-overtime. Sinabi niyang malaki ang kikitain nga mga ito. Sinabi ng kanyang senior na maayos naman ang bayaran sa overtime, ngunit kung maaari lang tumanggi ay mas pipiliin niyang magpahinga. Bagamat mayroon silang annual incentives kagaya ng sick leave at vacation leave, wala namang gumagamit nito dahil sunod-sunod ang deadlines ng kanilang mga proyekto. Sinabi ni Kosugi na matuto silang mag-isip at huwag siyang lapitan sa tuwing may problema sa kanilang trabaho. Umalis kayo sa harapan ko kung hindi niyo kayang gumawa ng desisyon. Ganito kawalang kwenta ang leader ng kanilang departamento at laging ipinapasa ang lahat ng trabaho sa kanila. Ang kanyang mga katrabaho ay halos magkasakit na sa ulcer dahil sa dami ng mga energy drink, kape, at instant noodles. Makalipas ang ilang taon ay nakasanayan na niya ang ganitong klase ng working environment. At sa sobrang dami ng trabaho kung minsan ay hindi na nila magawang maligo pa. Lumapit sa kanya si Kosugi at sinabing nag-resign na si Takahashi. Kaya kailangan niyang punuan at tapusin ang mga gawaing naiwan nito dahil kailangan na ito ngayong linggo. At dahil alam niyang mag-overtime na naman siya, ay hiniling niya na sana ay mabagsakan na lang siya ng bomba upang matapos na ang lahat. Bigla namang lumapit sa kanya si Otori at tinanong kung siya ba ay kumain na. Nagulat naman si Akira at nagpasalamat.
Si Otori na lang ang dahilan kung bakit nagtitiis pa siya sa kumpanyang ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinawag ito ng kanilang boss. Si Otori ay ang kanyang crush simula pa noong una siyang makapasok sa kumpanya. Kung mapapansin nyo ay tanging siya lamang ang hindi mukhang pagod sa kanilang kumpanya. Dahil si Otori din ay kabit ng may-ari ng kumpanya. Gabi na nang natapos siya sa kanyang trabaho at napaisip siya kung bakit nagtatrabaho pa siya rito. Sa sobrang pagod ay hindi na niya namamalayan ang paligid. Habang naglalakad iniisip niya kung saan siya makakahanap ng ibang trabaho. Ngunit kung sakaling aalis naman siya sa kumpanya ay mahihirapan ang kanyang grupo upang punuan ang mga trabahong maiiwan niya. Ayaw naman niyang pahirapan ang ibang tao. At dahil halos wala na siyang oras para mag-research pa, ay walang kasiguraduhan na maayos ang kanyang malilipatan. Dahil mas marami pang exploiting na kumpanya kaysa sa kanila. Kalaunan ay nakatagpo siya ng isang kliyente na sakit sa ulo dahil napakaraming gusto. 5 beses na niyang binago ang senaryo kaya sinabi niyang hindi na niya ito mababago pa. Ngunit nagbanta ito na sa ibang kumpanya na lang magpapagawa. Kaya wala nang nagawa si Akira kundi i-revise na naman ito, ngunit wala na silang budget kung babaguhin na naman ang senaryo dahil gumastos na sila para sa mga talent at crew. Halos pumutok na ang utak niya sa kakaisip kung ano ang gagawin. Dumagdag pa rito ang walang kwenta niyang department head. Iniisip na lang niyang tapusin ang lahat para hindi na siya bumalik sa trabaho bukas. Nakauwi naman siya sa kanilang bahay at dito na nagpatuloy magtrabaho. Maririnig sa balita na nagkaroon ng outbreak. Dahil sa sobrang pagod ay natumba na lang si Akira at bago siya tuluyang makatulog hiniling niya na sana ay hindi na siya magising pa. Kinabukasan nagising siya sa kanyang alarm. Kahit ayaw pa niyang bumangon ay pinilit na lang ang sarili. Napansin niyang meron pa siyang bills na hindi pa nababayaran. Kaya pinuntahan niya ang kanyang landlord. Ngunit walang sumasagot sa opisina nito. Napansin niyang hindi nakasarado ang pinto kaya siya ay pumasok upang iabot ang bayad dahil malilate na siya sa trabaho. Nakita niya ang kanyang landlord ay isa ng zombie. Inatake siya nito kaya agad siyang tumakbo palabas. Ngunit mas marami siyang nakasalubong na zombies at hinabol siya ng mga ito. Habang tumatakbo may pintuang biglang bumukas sa kanyang harap kaya napasubsob siya rito. Nagtataka siya kung bakit ang mga tao ay naging zombies. Iniisip niya kung paano siya makakatakas sa mga ito dahil malapit na siyang malate sa kanyang trabaho. Nakita niya na nababalot na ng kaguluhan ang mundo. Ngunit imbes na matakot ay natuwa pa siya. Dahil kung ang lahat ay naging zombies ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho at simula ngayon ay malaya na siya. Tumalon siya sa building upang makatakas sa mga zombies at nagpatuloy sa pagtakbo. Kung mapapansin niyo simula nang magising siya kanina, ang mundo sa kanyang paningin ay nababalot ng maitim na filter. Ngunit ngayong siya ay malaya na, ay unti-unti niyang nakikita ang kulay ng mundo. Ang mga dahon na kulay berde, ang mabughaw na kalangitan, at ang mapulang dugo na mula sa kanyang sugat sa ulo nang siya ay mauntog sa pinto. Napakatagal na nang huli niyang makita ang makulay na mundo. Sobrang saya ng pakiramdam niya ngayon, yung pakiramdam na may long weekend o kung ikaw ay isang estudyante, ay summer vacation na. Umakyat siya papunta sa kabilang bakod upang hindi masundan ng mga zombies. Habang nakahiga nakita niya ang mabughaw na kalangitan. Inisip niya na parang ang sarap mag-swimming sa alapaap at magpakalasing maghapon habang nanonood ng mga pelikula. Naisip niya na magagawa na niya ang mga bagay na dati niyang pinapangarap. Bigla naman niyang naisip si Otori kung ligtas ba ito. Sinabi niyang wala namang problema kung kabit siya ng boss ko. Mas pipiliin kong magtapat sa kanya ngayon kaysa maging zombie nang hindi ko man lang nasasabi ang tunay kong nararamdaman sa loob ng 3 taon. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at agad nagtungo papunta kay Otori habang umiilag sa mga zombing kanyang nakakasalubong. Dahil sa emergency details ng kumpanya, ay nahanap niya ang apartment ni Otori. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, ay kinabahan siya. Napansin niyang hindi nakasarado ang pinto ng apartment ni Otori kaya sinubukan niyang pumasok. Nakakita siya ng sapatos ng lalaki at nakita rin niya ang kanyang boss sa kanyang harapan. Ngunit bigla itong naging zombie. Sinabi ni Akira sa kanyang boss na may gusto siyang sabihin. Sinabi niya na dahil sa mahabang oras na inuubos sa pagtatrabaho ay nakalimutan na niyang siya ay isang tao. Mahirap mang sabihin, ngunit kailangan ko nang ibalik sa dati ang aking buhay. Marami akong natutunan sa pagtatrabaho sa inyo. At dahil doon lubos akong nagpapasalamat. Sana ay matanggap niyo ang aking resignation. Itinulak niya ang kanyang boss palabas ng bintana at tumilapon pabagsak sa ibaba. Napansin niya si Otori sa loob ng kanyang kwarto.
Ang masakit dito ay isa na siyang zombie at wala na siyang magagawa pa. Simula noong una kitang makita. Noong unang araw ko sa trabaho ay minahal na kita. Lumapit sa kanya si Tori. Ngunit alam ni Akira na huli na ang lahat at kailangan na niyang iwanan ito. Kasama na ang nararamdaman niya para sa kanya. Inabutan na siya ng gabi. Habang nakaupo sa labas ng isang convenience store ay naisip niyang ang lahat ng ito ay parang panaginip lang at maaari siyang mamatay kahit kailan. Wala na siyang sapat na oras upang gawin pa ang mga bagay na gusto niya. Kaya pumasok siya sa tindahan. Kumuha siya ng kwaderno at isinulat ang mga bagay na gusto niyang gawin bago siya maging zombie. Kinabukasan ay biglang nagising si Akira mula sa isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na halos mamatay na sa sobrang pagod dahil siya ay pinupuwersang magtrabaho ng kanyang superior kahit na sobrang taas na ng kanyang lagnat. Dahil sa lakas ng sigaw ng kanyang superior ay bigla siyang napabangon. Nagtaka siya nang makita na nasa loob siya ng kanyang kwarto. Naalala niya na dahil sa mga nangyari ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Lumabas siya sa balkonahe upang magpasalamat sa magandang umaga. Makikita naman ang mga zombies sa ibaba ng kanyang apartment. Sinimulan niya ang kanyang araw sa paglilinis ng bahay. Nilabhan na rin niya ang mga nakatambak na damit. Dahil sa rami ng trabaho noong nakaraang 3 taon ay hindi na niya magawa ang mga ito. Sobrang saya niya ngayon dahil sa wakas ay may oras na siya para sa sarili. Nang matapos siya sa mga gawain ay binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng beer upang i-reward ang sarili. Hindi siya makapaniwala na masarap pala ang beer sa umaga. Sinabi niya na parang isang blessing ang uminom ng walang iniisip na trabaho at malaya sa mga obligasyon. Nakita niya sa balita na ang buong Tokyo ay nababalot na ng mga zombie. Sinabi ng reporter na kahit ang kanilang studio ay hindi ligtas, ngunit kailangan pa rin niyang magbalita upang ipaalam sa lahat at sa gobyerno ang mga nangyayari ngayon. Hindi pa man siya natatapos sa pagbabalita ay makikitang inatake na siya ng zombie. Iniisip ni Akira kung ano na ang mangyayari ngayon dahil nagkakagulo na ang mundo. Ngunit sinabi niya na kahit anuman ang mangyari, ang mahalaga sa ngayon ay ang malamig na beer sa kanyang refrigerator. Ngunit nagulat siya nang makitang naubos na ang stock ng kanyang beer. Kung minamalas ka nga naman, ngayon pa talaga naubos ang kanyang stocks kung kailan plano niyang mag-relax habang napapaligiran ng mga zombie sa ibaba. Ngunit kung wala naman siyang beer ay hindi masarap ang pagtambay niya sa bahay. Lumipat ang eksena sa isang apartment kung saan may mag-asawang hindi makalabas sa kanilang bahay. Sinabi ng lalaki na huwag silang mawalan ng pag-asa. Ngunit sinabi ng babae na katapusan na nila ito dahil kahit ang mga pulis ay naging zombie na rin. Wala nang makapagliligtas sa kanila. Halos maiyak ang lalaki nang mapagtanto ang kanilang sitwasyon na napapaligiran na ng mga zombies. Sinabi niya na sana ay may mag-rescue sa kanila. May napansin siya sa gilid at nakita si Akira na nakayakap sa drain pipe. Bahagya silang nagkatinginan at kalaunan ay parehong napasigaw. Napalabas naman ang kanyang asawa at inakalang may zombie sa balkonahe. Ngunit napasigaw rin siya nang makita si Akira. Sino ka ba at anong ginagawa mo dyan? Pasensya na po kayo dahil maraming zombie sa hagdan kaya dito na po ako dumaan. Sinabi ng lalaki na pumasok ka rito dahil mas ligtas dito sa loob. Ngunit sinabi ni Akira na kailangan niyang bumaba upang kumuha ng mga supplies. Ako nga po pala si Akira Tendo at doon ako nakatira sa apartment sa itaas. Sinabi ng lalaki na siya si Mr. Kosaka. Sinabi ni Akira na papunta siya sa convenience store at tinanong kung may kailangan sila. Sinabi nila na kung maaari ay dalhan sila ni Akira ng flashlight at instant noodles. Dahil sa ingay ng bisikleta ni Akira, ay nakuha nito ang atensyon ng mga zombies. Napansin din niyang mas marami na ang zombies ngayon kaysa kahapon. At mas delikado kung mapapaligiran siya ng mga ito. Ngunit sinabi ni Akira na mas pipiliin niyang sumugal sa pagkuha ng beer kaysa naman maging zombie nang hindi na-enjoy ang kanyang pahinga. Kaya binilisan niya ang pagbibisikleta hanggang sa makarating siya sa isang convenience store. Sa labas nito ay may nakaparadang bisikleta na may nakamount na kamera na tila ba pinapanood ang kanyang pagdating. Pinuwersa niya ang pinto upang siya ay makapasok. Sobrang saya ni Akira at kumakanta-kanta pa dahil excited na siya sa beer. Nagulat siya at natigilan nang makita ang isang babae. Hindi niya inaasahan na makakakita siya rito ng isa ring survivor. Sinubukan niya itong kausapin ngunit hindi siya nito pinapansin. Nagpatuloy lang ito sa pagkuha ng mga supplies. Sinundan siya ni Akira
upang tanungin ang kanyang pangalan at kunin ang kanyang number. Dahil konti na lang ang taong hindi pa nagiging zombie, mas mabuti kung may ibang tao siyang makakausap. Bakas naman sa mukha ng babae ang pagkainis. Sinabi ng babae na nagtataka siya kung bakit niya isusugal ang buhay niya para lang sa mga bagay na hindi esensyal kagaya ng beer. Sinabi rin niyang ayaw niyang makipag-ugnayan sa taong hindi marunong umestima ng panganib. Dahil ang mga kagaya niya ang magdadala ng kapahamakan sa buhay ng iba. Habang nagsasalita ang babae, hindi nito napansin na may mga nakapasok ng zombies sa tindahan. Agad namang pumunta si Akira sa kanyang harapan upang protektahan ito kahit na ininsulto siya ng babae. Ngunit hinila siya nito dahil nakita ng babae na may paparating na truck. Ang mga zombies ay naipit at ang babaeng ililigtas sana ni Akira ang nagligtas sa kanya. Hindi agad nakagalaw si Akira. Samantalang ang babae naman ay agad na umalis. Hinabol siya ni Akira upang magpasalamat ngunit hindi na niya ito inabutan. Ngayon na lang napagtanto ni Akira ang sinabi ng babae tungkol sa panganib. Inisip niya kung magkikita pa sila ulit. Napansin rin niyang napakaganda nito at sobrang astig. Habang siya ay nangangarap bigla namang may lumabas na zombie. Dahil nasagasaan ang kanyang bisikleta, ay napatakbo na lang si Akira. Sinabi niyang hindi magtatagal ay mapapagod siya, kaya kailangan niyang humanap ng paraan. Eksakto naman at may nakita siyang scooter. Tuwang-tuwa si Akira dahil hindi na niya kailangang pumadyak. Nawala sa isip niya na dahil sa apocalypse ay maraming sasakyan ang naiwan sa kalye na nakasusi. Kalaunan ay nakakita siya ng mas malaking motorsiklo. Isa ito sa mga pinapangarap niya, kaya pinalitan niya ang scooter. Habang umaakyat pa uwi ay natutuwa siya sa mga nangyari. Ito na ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Dahil nakakuha siya ng supply ng beer, nakatagpo ng magandang babae, at nakapulot ng motor na kanyang pinapangarap. Nang malapit na siya sa balkonahe, ay tinawag niya si Mr. Kosaka. Kosaka-sa! Ngunit walang sumasagot sa mga ito. Nakita niya ang dugo ang paligid ng kanilang bahay. Masakit mang sabihin, ngunit alam na niya ang nangyari sa mag-asawa. Makikitang nakaubos na si Akira ng ilang lata ng beer. Sinabi niyang napakabilis ng buhay, at sa isang saglit lang ay maaari tayong mamatay. Ngunit dahil ba maikli lang ang buhay ay hindi na tayo susugal sa panganib. Marami siyang bagay na gustong gawin noong bata pa siya. Ngunit lagi siyang nakakahanap ng mga dahilan upang hindi gawin ang mga ito. Kung hindi ko pa gagawin ang mga bagay na gusto ko, ay wala na akong panahon. Dahil alam niyang anumang oras ay maaari siyang maging zombie. Kaya pinagpatuloy na niya ang kanyang listahan. Ito na lang muna. 100 bagay na gusto kong gawin bago maging zombie. Lumipat ang eksena sa bahay ng babae. Hindi na niya kailangan ng alarm dahil natural siyang gumigising sa tamang oras. Makikita rin na inaalagaan niyang mabuti ang kanyang sarili at may sapat na tulog at malusog na katawan. Agad niyang binuksan ang monitor upang manood ng balita. Nakikinig din siya sa radyo habang nag-eehersisyo. Siya si Shizuka Mikazuki, isang babae na kabaliktaran ni Akira. Imbis na listahan ng mga planong gawin ang kanyang listahan, ay naglalaman ito ng mga pangunahing kailangan upang mag-survive kagaya ng pagkain, tubig, emergency kits, at exercise routines. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang lalaki na nasa itaas ng isang bayan na pinamumugaran ng mga zombies. Ngunit hindi pa siya nakakatapos magdiwang ay kinagat na siya ng zombie. Ito pala ay isang pelikula na pinapanood ni Shizuka upang kunan ng impormasyon para sa behavior ng mga zombies. Sinabi niyang iba't iba ang klase ng mga zombie, may naglalakad, may tumatakbo, at meron ding iba na higit na mas mapanganib. Si Shizuka ay masusing nagmamasid sa mga zombies upang malaman ang kanilang mga karakter. Dahil ang kaalaman tungkol sa karakter ng bawat zombies ay magpapataas ng tsansa niyang mabuhay kung sakaling makaharap niya ang mga ito.
Sinabi niyang kailangan pa niya ng aktual na mga datos at mas maraming supplies para kung sakali mang tumaas pa ang bilang ng infected ay secured na siya. Pumunta siya sa isang convenience store. Ipinarada niya muna ang kanyang bisikleta at iniayos ang kamera. Kumuha siya ng mga baterya, pangluto at pagkain. Gusto niya rin sanang kunin ang nakita niyang cupcake, ngunit inisip niyang kailangan niyang pangalagaan ang kanyang katawan kaya kumuha na lang siya ng tubig. Habang nasa loob narinig niya na may kumakanta sa labas. Nang tingnan niya ang kanyang monitor, ay nakakita siya ng isang survivor. Ito pala yung pangyayari kanina nung una silang magkita ni Akira. Tiningnan niya ang lalaki, at mukhang hindi naman ito infected. Ngunit sa isip niya ay malamang may nakasunod ditong mga zombies dahil sa kanyang ingay. Kaya tiningnan niya ulit ang kanyang monitor, at hindi nga siya nagkamali dahil maraming zombies ang nakasunod sa kanya. Mukhang malayo pa naman ang mga ito kaya may oras pa upang kumuha ng mga kailangan. Sa isip niya ang lalaking ito ay isang halimbawa ng taong hindi iniisip ang kanyang kinabukasan. Nagtataka siya kung paano ito nakasurvive ng ganito katagal. Nakarinig siya ng busina ng sasakyan, kaya tiningnan niya ulit ang monitor. Ito na yung oras na sinabihan niya si Akira na isinusugal niya ang kanyang buhay para sa mga bagay na hindi esensyal kagaya ng beer. Saglit siyang nawala sa kanyang focus nang i-check ang monitor upang tingnan ang papalapit na truck. At dahil hindi niya namalayan na may nakapasok ng mga zombies, ay pinrotektahan siya ni Akira. Nakita niya na ang pwesto ni Akira ay tatamaan ng papalapit na truck kaya hinila niya ito. Nasagasaan naman ng truck ang mga nakapasok na zombies. Agad siyang umalis dahil alam niyang maraming parating na zombies dahil sa ingay na idinulot ng pagbangga ng truck. Nang makauwi siya ng bahay ay agad niyang inilagay sa computer ang mga datos na nakuha niya sa behavior ng mga nakitang zombies. Nakita rin niya ang kuha niya kay Akira. Nagtataka siya kung bakit sobrang saya nito at hindi natatakot na isugal ang kanyang buhay para lang makakuha ng beer. Ipinakita dito ang listahan ng babae. Ika-5. Limitahan ang pagkain ng matamis. Napaisip tuloy siya na dapat sana ay kinuha na lang niya ang cupcake kanina. Sa loob ng isang club ay makikita ang isang lalaki na pinapatahan ang kanyang nakababatang kapatid. Lumapit sa kanya ang tagapamahala at may sinabi. Agad siyang nagpaalam sa kanyang kapatid at sinabing may kailangan lang siyang ayusin at babalik din siya agad. Ang lalaking ito ay si Sho, ang number 1 hosto ng lugar na ito. Ang mga lalaking kanyang kasama ay mga hosto rin na kanyang katrabaho. Habang palabas ay kumuha sila ng mga armas dahil sila ay makikipaglaban sa mga zombies upang protektahan ang building at ang mga taong nasa loob. Makikita na napapaligiran na sila ng mga zombies. Ngunit ang kanilang leader na si Sho ay hindi natatakot dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid. Sa hindi kalayuan ay makikita naman si Akira na nagmumotor. Sinabi niyang matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapunta dito sa bayan ng Shinjuku. Pumunta siya rito upang hanapin ang kanyang kaibigan. Hindi na siya nagtataka na maraming zombies sa paligid dahil kahit noong wala pang apocalypse ang lugar na ito ay likas na matao. Samantala, sa bahay ni Akira, tinitingnan niya ang kanyang balbas sa salamin. Sinabi niyang dahil wala na siyang trabaho ay maaari na siyang magpatubo nito. Gusto niyang gayahin ang balbas ng isang sikat na celebrity kaya kumuha siya ng marker at ginuhitan ang sarili. Napansin naman niyang parang hindi ito bagay sa kanya. Nang matapos siyang maligo ay inisip niya kung ano ang kanyang gagawin ngayong araw. Nakita niya na umilaw ang notification sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang ang internet connection ay bumalik na. Sinabi niya na dahil sa rami ng kanyang trabaho noong nakaraang 3 taon, ay maraming imbitasyon mula sa kanyang mga kaibigan ang hindi niya napuntahan. Ngunit ngayon na marami na siyang oras ay wala naman siyang makausap. Dumungaw siya sa balkonahe at tumingin sa paligid. Siya ay nanghihinayang dahil isinakripisyo niya ang kanyang mga oras na makasama ang mga kaibigan para lang sa overtime na wala namang mabuting idinulot sa kanya. Naalala niya ang kanyang sanggang dikit na kaibigan na nagpayo sa kanyang umalis na sa trabaho. Naisip niya na ang kagaya nito ay hindi magpapahuli ng buhay kaya sinubukan niyang tawagan ito. Lumipat ang eksena sa loob ng isang bahay aliwan. Kung saan makikita ang isang lalaki na hindi makalabas ng kwarto dahil siya ay napapaligiran ng mga zombies. Sinubukan niyang lumabas ngunit agad siyang nakita ng isang zombie. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya tatagal. Dahil 3 araw na siyang hindi kumakain at naubos na rin ang kanyang tubig. At ang masiste pa rito ay may kasama siyang zombie sa loob ng kwarto.
Sinabi niyang lasing siya nang kumuha ng isang babae. Mabuti na lang at ito ang kwartong kanyang nakuha, at ang babae ay nakagapos bago ito maging zombie. Ngunit siya ay halos mabaliw na, dahil 3 araw na siyang hindi makatulog sa ingay ng zombie, at 3 araw na rin siyang hindi kumakain. Iniisip niya kung dito na ba siya matatapos. Siya si Kenichiro Ryuzaki, ang matalik na kaibigan ni Akira. Nagtataka siya kung bakit sa dami ng tao ay si Akira pa ang naiisip niya ngayon. Naalala niyang palagi itong tumatawa sa kanyang mga jokes, kahit sobrang corny ng mga ito. Nagulat siya nang marinig na may tumatawag sa kanyang cellphone. Tuwang-tuwa si Akira nang malaman na hindi pa zombie si Kencho. Halos maiyak naman si Kencho nang marinig ang boses ni Akira. Dahil kanina ay halos bumitaw na siya at mabaliw dahil sa kanyang sitwasyon. Sinabi ni Akira na halos 1 taon na, noong huli silang magkita at mag-inuman. Tinanong niya kung nasaan si Kencho at bakit malungkot ang beshi ko. Sinabi ni Kencho na siya ay nasa Shinjuku at nagtanong kung bakit siya excited. Sinabi ni Akira na pupuntahan niya si Kencho. Ngunit sinabi ni Kencho na imposible ito dahil napapaligiran siya ng mga zombies, kaya kalimutan na lang niya kung anuman ang kanyang plano. Sinabi naman ni Akira na huwag siyang mag-alala at i-text na lang ang kanyang saktong lokasyon. Si Akira at Kencho ay parehong miyembro ng varsity team ng kanilang school. Sa loob ng 4 na taon, ay marami silang pinagsamahan. Nang makagraduate kami ng kolehiyo, siya ay naging isang real estate agent. At dahil siya ay magandang lalaki at magaling magsalita, naging madali para sa kanya ang makabenta ng mga properties. Hindi naging problema sa kanya ang pera, at madalas pa niyang ipinapakita ang kanyang mga nagiging babae. Habang ako naman ay halos madurog na dahil sa hirap ng trabaho. Kaya hindi ko kayang makinig sa mga kwento ng pag-asenso ng iba. Sinabi ni Kencho na umalis na siya sa kumpanya at mag-resign dahil kalokohan lang kung magtatagal pa siya rito. Ngunit hindi ito tinanggap ni Akira at sinabing huwag niyang ipagmalaki ang kanyang trabaho. Dahil dito sila ay nagkagalit. Kaya gusto niyang magkita sila ni Kencho anuman ang mangyari. Bumalik ang eksena sa Shinjuku kung saan nasa labas ng club si Sho. Halos siya na lang ang natira sa kanyang mga kasama at napapaligiran na siya ng mga zombies. Iniisip niya kung hanggang dito na lang ba. Humingi siya ng pasensya sa kanyang kapatid dahil hindi na niya kayang tuparin ang kanyang ipinangako. Ngunit ang mga zombies ay biglang tumigil. Ang atensyon nila ay napunta sa malakas na tunog ng busina. Nagtataka naman si Sho kung ano ang nangyari. Sa loob ng kwarto narinig din ni Kencho ang malakas na ingay. Ang mga zombie sa hotel ay lumabas. Pinuntahan nila ang isang sasakyan kung saan nakaipit ang busina nito. Ito pala ay gawa ni Akira. Makikita na nagtago siya sa tubig sa labas ng hotel. Nagtataka naman si Kencho kung saan napunta ang mga zombies na nasa labas ng kanyang kwarto. Naglakas loob na siyang pumunta sa exit. Nagulat naman siya nang makita si Akira. Agad na humingi si Akira ng tawad kay Kencho at sinabing tama ang kanyang payo na mag-resign siya sa kanyang trabaho. Ngunit imbes na makinig, siya ay nainggit sa masaya at matagumpay niyang karir. Kaya gusto niyang magkita sila upang humingi ng tawad. Nagulat naman si Kencho na pumunta siya rito para lang sabihin yon. May sasabihin sana siya kay Akira, ngunit bigla namang bumalik ang mga zombies. Sinabi ni Akira na dapat pala ay hindi siya sumigaw. Tumakbo ang 2 paakyat ng building. Pinigilan ni Kencho ang mga zombies habang kumuha naman si Akira ng maaring ipangharang. Ngunit dahil sa dami at lakas ng mga zombies sinabi ni Kencho na hindi magtatagal ay masisira nila ang pinto. Inisip niya kung ano ang gagawin. Dahil hindi siya makapag-isip ng maayos ay tinanong niya kay Akira kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Akira na kailangan nilang tumalon. Ang building sa kabila ay mas mababa at hindi naman siya kalayuan. Sinabi ni Kencho na imposible ang iniisip mo. Hindi natin kakayanin ang ganun kalayo. Ngunit sinabi ni Akira na isa lang ang paraan para malaman natin ito. Kumuha ito ng puwersa at tumakbo ng mabilis, sabay talon papunta sa kabilang building. Tinanong ni Kencho kung okay lang ba siya. Sumigaw si Akira at sinabing, nakita mo ba yon? Ano pang hinihintay mo, pumunta ka na rito. Ngunit natakot si Kencho at sinabi kay Akira na alam kong pumunta ka rito upang iligtas ako. Ngunit hindi ko alam kung kaya ko ang ginawa mo. Pero bago ang lahat may gusto akong sabihin sa'yo. Ang totoo ay hindi naman ako masaya sa aking trabaho. Dahil araw-araw kailangan kong ngumiti at magkunwari sa mga taong aking nakakaharap.
Kadalasan ay niloloko ko ang aking mga kliyente sa kontrata at binibigyan naman ako ng papuri ng aking mga boss. Kahit marami akong pera at maraming nakakasamang maiimpluwensyang tao, ay hindi naman ako masaya. Nagyayabang lang ako sa'yo upang mawala ang nararamdaman kong stress, kaya nagpanggap akong masaya. Isa akong masamang kaibigan. Ako dapat ang humingi sa'yo ng paumanhin. Sinabi rin ni Kencho na ang gusto niyang trabaho ay yung makapagpapasaya sa marami at hindi yung lolokohin ang ibang tao para lang kumita. Sa totoo lang ang gusto ko ay maging isang stand-up comedian. Sinabi ni Akira na kung ganun naman pala ay sino ang pumipigil sa'yo ngayon na gawin ito. Kalaunan ay nakapasok na ang mga zombies sa rooftop. Hindi ba sinabi ko kanina na dapat ay nakikinig rin tayo sa payo ng ating mga kaibigan? Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Kumuha ng buwelo si Kencho. Tumakbo siya ng mabilis habang ang mga zombies ay humahabol sa kanya. Pagdating sa dulo ay bigay todo itong lumukso. At habang nasa ere ay nakapagtanggal pa ng kanyang mga damit. Halos mamilipit naman si Akira sa pagtawa nang makita siya. Ngunit kinapos ang kanyang talon at muntik na siyang mahulog sa building. Dahil 3 araw na siyang walang kain, ay wala na siyang lakas. Mabuti na lang at nakapitan siya ni Akira at hinila pataas. Bigla naman itong nakaramdam ng sakit. Tinanong ni Akira kung nakagat ba siya ng zombie. Sinabi ni Kencho na gumasgas ang kanyang sa semento. Habang papalubog ang araw ay makikitang nagiinuman ang dalawa at parehong walang damit. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga buhay-buhay. Sinabi ni Kencho kay Akira na mas mukha pa siyang zombie noong siya ay nasa kumpanya. Sinabi naman ni Akira na anong klase kang komedyante kung mabilis kang umiyak. Sinabi ni Kencho na sinong mag-aakala na ang taong nawalan ng trabaho ay mas magiging successful at masaya sa kanyang buhay. Para kang isang negosyanteng nag-i-enjoy sa buhay at walang amo. At malay natin baka mamaya ikaw pa ang magligtas sa lahat dito sa kinakaharap nating zombie infection. Sinabi ni Akira na malabo yung mangyari. At sinabi naman ni Kencho na tama ka. Sila ay nagkatuwaan hanggang mag-umaga. Nang magising ang dalawa ay nagluto agad si Kencho ng kanilang breakfast dahil halos 3 araw na siyang hindi kumakain. Habang si Akira naman ay makikitang naglalaro sa konsol. Para lang silang nagbabakasyon sa ibabaw ng isang building. Sinabi ni Akira na mukhang masarap ang niluto ni Kencho. Nagulat siya at hindi inakalang sobrang sarap nito. Tinanong niya kung bakit marunong magluto si Kencho. Sinabi ni Kencho na ito ang dahilan kung bakit hindi ka popular sa mga babae. Ang pagluluto ay isang skills na dapat mong matutunan. Nasaktan naman ang damdamin ni Akira dahil nirekta siya ni Kencho at sinabing makakahanap din siya ng girlfriend balang araw. Tinanong ni Kencho kung kailan naman yung balang araw na yon. Tumingin si Kencho sa ibaba at sinabi kay Akira na good luck. Habang nagpapahinga nakita ni Kencho ang listahan ng mga gustong gawin ni Akira. Sinabi ni Kencho na parang mataas ang pangarap ni Akira. Sinabi ni Akira na ang ilan sa mga naisulat niya ay mga bagay na kanyang pinangarap noong bata pa siya. Ngunit gusto niyang tuparin ito ngayon kahit na imposible. Sinabi ni Kencho na mahirap palang magtrabaho sa mapang-abusong kumpanya dahil masisiraan ka ng ulo. Nakita ni Kencho na wala pa sa 100 ang listahan ni Akira, kaya tinanong niya kung okay lang ba na dagdagan niya ito. Sinabi ni Akira na huwag niyang pakialaman ang kanyang listahan. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay nasulatan na ito ni Kencho. Nilagay niya na gusto kong maging stand-up comedian. Sinabi ni Akira na wala siyang planong maging komedyante kaya dapat ay gumawa na lang siya ng sarili niyang listahan. Sinabi ni Kencho na okay lang yan, kung hindi mo ako iniligtas ay malamang dedo na ako sa loob ng bahay aliwan. Kaya kung ano man ang plano mo ngayon ay kasama mo na ako hanggang dulo. Natuwa naman si Akira at sinabi kay Kencho na pumunta sila sa bayan. Dahil pangarap niyang magkaroon ng malaking TV, kaya lumarga na sila. Habang bumabiyahe ay nagkwentuhan sila. Sinabi ni Kencho na mayroon siyang problema. Dahil mahihirapan siyang makapasok sa showbiz. Ayon kasi sa kanyang nabasa sa internet, ay kailangan niya munang pumasok sa isang acting school at magkaroon ng mentor. Sinabi naman ni Akira na hindi mo naman kailangan ng guro para turuan kang tumakbo ng walang saplot. Tinanong niya kung bakit gusto nitong maging comedian. Sinabi ni Kencho na simula noong bata pa siya ay mahilig na siyang manood ng mga nakakatawa. Maaaring yun na rin ang naging dahilan kung bakit ito ang aking pangarap. Nang marinig ito ni Akira, ay napaisip siya kung ano nga ba ang pangarap niya. Ito ba ay ang matanggap lang sa isang kumpanya? Bigla namang sumigaw si Kencho dahil hindi napansin ni Akira ang daan.
Isa na itong dead end kaya kailangan na nilang humanap ng ibang ruta. Samantala, bigla silang nakarinig ng malakas na tunog. Ito ay mula sa isang tanker ng gasolina na nawalan ng kontrol at papunta sa kanilang direksyon. Sinabi ni Kencho na delikado ang kanilang lagay dahil sa oras na bumangga ang tanker ay siguradong sasabog ito. Habang panik si Kencho, ay tumitingin naman sa paligid si Akira upang makahanap ng paraan kung paano sila makakaiwas sa disgrasya. Ibinuwelta ni Akira ang motor. Tinanong ni Kencho kung ano ang iniisip niya. Ngunit hindi nagsalita si Akira at pinaandar lang ang motor ng mabilis. Halos magkabanggaan na sila ng tanker. Mabuti na lang at nakakita siya ng improvised na rampa. Kaya sila ay nakaligtas at nakapasok sa subway. Ngunit marami palang zombies sa loob nito at hinabol sila. Nakakita sila ng isang tindahan na bahagyang nakaangat ang grills. Kaya tumakbo sila papunta rito. Nang sila ay makapasok ay agad nilang ibinaba ang harang. Sinabi ni Kencho na sinong mag-aakala na ang simpleng pagbili ng TV ay magiging ganito kadelikado. Bigla namang may tumutok sa kanila ng flashlights. Tinanong ng babae kung hindi ba sila infected. Sinabi ni Akira na hindi naman sila nakagat ng zombies, kaya huwag silang mag-alala. Nagpasalamat si Kencho at sinabing mabuti na lang at may iba pang survivors. Tinanong naman ng babae kung anong pinagpapasalamat niya. Hindi mo ba nakikita na napapaligiran tayo ng mga zombies? Sinabi ng isang babae na katapusan na natin ito. Ngunit sinabi ni Kencho na mas mabuting huwag na muna nating isipin ang mga negatibo. Ang mahalaga ay andito tayo sa loob ng isang department store at marami tayong supplies ng pagkain. Sumang-ayon naman ang babae at kumuha ng mainom. Sinabi niyang kailangan niya ito upang kumalma. Tinanong nila sila Kencho kung gusto rin ba nila ng alak. Kumuha naman si Kencho ng pulutan. Sinabi ng isang babae na mabuti siguro kung magpakilala sila sa isa't isa. Naisip naman ni Akira at Kencho na para na silang nakikipag-date. Sinabi ng unang babae na siya si Reika. Ang pangalawa ay si Maki. At ang huli naman ay si Yukari. Sinabi niya na siya si Kencho at ito naman si Akira. Sinabi rin niyang dati silang magkaklase ni Akira sa kolehiyo. Tinanong niya kung ano ang koneksyon ng mga babae. Sinabi ni Rika na sila ay magkakatrabaho, ngunit hindi na nakalipad ang kanilang eroplano dahil sa mga pangyayari. Nang marinig ni Akira ang salitang eroplano ay tinanong niya kung ano ang kanilang trabaho. Sinabi ni Rika na sila ay mga flight attendants. Halos mabaliw naman ang dalawa at hindi makapaniwala. Dahil para na silang nakikipag-date sa mga flight attendants ngayon. Ngunit dahil sa ingay ng mga zombies ay hindi ma-enjoy nila Akira ang sitwasyon. Dahil ang mga babae ay natatakot at hindi sila pinapansin. Iniisip ni Akira kung ano ang dapat gawin dahil ayaw niyang masayang ang gabing ito. Dahil ito ay isa sa mga bagay na kanyang pinapangarap. Inisip niyang makipag-usap upang mabasag ang katahimikan. Lumapit siya kay Yukari at tinanong kung may boyfriend na ba ito. Nagalit naman si Yukari at sinabing, yan talaga ang unang itatanong mo ngayon. Hindi mo ba makita na halos mamatay na kami sa takot? Napaisip si Akira at sinabing tama nga si Yukari dahil wala sa sitwasyon ang kanyang tanong. Kaya umisip siya ng paraan kung paano siya makakabawi. Hihingi sana siya ng tulong kay Kencho ngunit wala na ito sa pwesto niya kanina. Nakikipaglandian na pala ito kay Maki. Narinig niyang pinag-uusapan nila ang kanilang hometown. Dahil nalaman ni Kencho na magkababayan silang dalawa, ay nagamit niya ito upang mabilis silang magkapalagayan ng loob. Bakit ba hindi ko naisip na itanong kung taga saan si Yukari? Isang tingin lang ni Kencho ay alam na niya ang gusto nitong sabihin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka popular sa mga babae. Sinabi ni Akira na hindi siya papayag na matapos lang ito dito. Mas gugustuhin ko pang maging zombie kaysa palampasin ang pagkakataong ito. Ako si Akira Tendo, 3 taon akong naging alipin ng isang mapang-abusong kumpanya. Ngayon lang ako nakalaya, kaya iinumin ko ang alak na ito gamit ang aking ilong. Nagulat naman sila nang makita na sa ilong talaga pinapadaan ni Akira ang tequila. Natuwa naman si Rika at napacheer sa kanya. Sinabi ni Kencho na hindi rin siya magpapatalo at sinimulan na ang kanyang stand-up comedy. Dahil sa ginawa ni Akira nabasag ang katahimikan at lahat sila ay nag-enjoy. Hindi nagtagal ay makikita si Akira na sumusuka sa inidoro. Nagsisisi siya na nilaklak niya ang alak ng sobrang bilis. Dumating naman si Yukari at tinanong kung siya ba ay okay lang. Nagulat si Akira, kasabay naman nito ay napaisip siya na baka meron pa siyang tsansang maka-score.
Makikita naman si Kencho na umakyat sa second floor upang humanap ng mga beddings at unan. Si Rico naman ay nalasing na kaya napahiga na lang ito sa counter. Hindi naman nila alam na ang lalaking kanina pa hindi nagsasalita ay may kagat ng zombie. Kalaunan ay naging zombie na ito at inatake si Rico. Nagulat naman sila Kencho nang makarinig ng malakas na sigaw. Sinabi ni Maki na huwag niya itong pansinin dahil gusto pa niya ng isa. Ngunit sinabi ni Kencho na tama na muna at tingnan muna nila ang sitwasyon. Bumalik ang eksena kay Akira. Nagpasalamat siya kay Yukari at tinanong kung bakit siya sumunod sa kanya. Sinabi ni Yukari na na-appreciate niya ang ginawa ni Akira kanina para pakalmahin sila. At doon naman sa tanong niya kanina kung may boyfriend na siya. Ang sagot ay mayroon na. Nalungkot naman si Akira at sinabing sino ba naman ang magkakagusto sa taong suminghot ng isang bote ng tequila. Ngunit naisip niya na si Yukari ay mabuting tao dahil sinundan siya nito at nag-alala para sa kanya. Sila Kencho naman ay bumangon upang hanapin ang grupo. Nakita niyang zombie na si Rico at bigla itong tumakbo at inatake sila. Nakailag si Kencho ngunit nakagat nito si Maki. Sinugod ulit siya ni Rico. Mabuti na lang at nakadampot siya ng maleta kaya napabagsak niya ito. Hinanap ni Kencho kung nasaan ang kasama nitong matandang lalaki. Lumipat ang eksena kung saan si Akira at Yukari ay nakaupo na sa hagdan. Sinabi ni Yukari na 3 taon na rin siyang nagtratrabaho bilang flight attendant at nauunawaan niya ang sinabi ni Akira kanina. Sinabi niya na hindi rin madali ang trabaho nila dahil bukod sa nakakapagod ito physically ay nakakapagod rin ito mentally. Dahil iba't ibang uri ng tao ang nakakasalamuha nila kada flight. Kung minsan ay may mga bastos pa na tinatawag lang silang flying waitress. Ngunit kahit mahirap ay nagtitiis ako dahil ito ang pinangarap kong trabaho. Sinabi ni Akira na noong makagraduate siya ng kolehiyo ay agad siyang naghanap ng trabaho. Naisip niyang kung sa advertising company siya makakapasok ay magiging masaya siya dahil makakatagpo siya ng mga celebrity. Ngunit mali pala ang kanyang inaakala. Pakiramdam tuloy niya na ang pagiging empleyado ng malaking kumpanya ay hindi niya talaga pangarap dahil hindi naman niya ito nagustuhan. Sinabi ni Akira na kung ang pangarap talaga ni Yukari ay maging flight attendant ay ipagpatuloy lang niya ito. Ano naman kung may bastos na pasahero? Maaari mo namang i-report siya sa security, ang mahalaga ay masaya ka sa ginagawa mo. Nagulat si Yukari sa sinabi ni Akira, ngunit bago pa siya makapagsalita ay kinagat na siya ng matandang naging zombie. Nang makita ito ni Akira ay agad niyang tinulungan si Yukari. Hinatak niya ang zombie at sinuntok pababa ng hagdan. Ngunit nakagat na nito si Yukari. Sinabi niya na iwan na siya ni Akira. Ngunit sinabi ni Akira na hindi niya kayang iwanan ito. Lumapit si Yukari at sinabi kay Akira na kanina nung hinimas ko ang iyong likod ay naalala ko ang aking sarili noong bata pa ako. Ito yung unang pagsakay ko sa eroplano at sobrang sama ng pakiramdam ko dahil sa pagkahilo. May isang flight attendant na marahang humahaplos sa aking likod noong ako'y sumusuka. At dahil sa kanya ay gumaan ang pakiramdam ko. Simula noon ay inilagay ko na sa isip ko na gusto kong maging katulad niya paglaki ko. Kaya ito talaga ang aking pangarap. Natuwa naman si Akira at sinabing sana ay makita rin niya ang kanyang pangarap. Itinulak niya si Akira dahil alam niyang pasugod na ulit ang zombie. Sinabi niya na nag-enjoy siya sa party kanina. Wala na siyang nagawa kundi iwan si Yukari. Kalaunan ay nagkita sila ni Kencho. Sinabi ni Kencho na kanina pa niya siya hinahanap dahil naging zombie na rin sila Maki. Bigla namang natawa si Akira. Dahil nakita niyang buhat-buhat nito ang isang malaking TV. Sinabi niyang panalo talaga si Kencho. Agad silang umalis na dala-dala ang malaking TV. Bilang narrator sobrang natutuwa ako sa kanilang dalawa noong ginagawa ko ang video na ito. Ang sarap talaga na may kaibigan kang kasama sa kalokohan. Yung tunay at hindi ka iiwan may pera ka man o wala. Hindi naman makapaniwala si Kencho na sa gitna ng zombie apocalypse ay dito pa matutupad ang isa sa mga imposibleng pangarap ni Akira. Ang makadate ang isang flight attendant. Naalala naman ni Akira ang sinabi ni Kencho. Simula noong bata pa siya ay gusto na niyang maging komedyante. Naisip rin niya ang kwento ni Yukari. Kaya isinulat na niya ang pang-35 sa kanyang listahan. Lumipat ang eksena kung saan may isang batang nakikipaglaban sa mga binata. Sinabi nilang hindi na nila uliting saktan ang pakalat-kalat na aso. Nagpapasalamat naman sa kanya ang isang bata dahil sa pagligtas niya sa kanyang aso. Sinabi niyang hindi mananaig ang kasamaan sa mundong ito hanggat nandito ang tagapaglaban ng katarungan.
Ako si Akirager, isang superhero. Nagising si Akira na tumatawa. Ito pala ay panaginip lang. At ang napanaginipan niya ay ang kanyang pangarap noong bata pa siya. Sinabi ni Kencho na halos ang buong Japan ay nababalot na ng mga zombies. Ngunit may ilang mga bayan sa bundok ang nakapagsarado ng kanilang border, at sa syudad ng Hokkaido ay nagawang maihiwalay ng mga sundalo ang mga infected. Sinabi ni Akira na sana'y nakaligtas ang mga magulang ko sa probinsya. Tinanong ni Akira kung bakit si Kencho ay nagkulay ng buhok. Sinabi niyang kagaya rin ni Akira, gusto lang niyang gawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noon. At dahil gusto kong maging comedian, mas may appeal kung blonde ang buhok ko. Naalala niya ang pangarap ni Kencho at Yukari noong bata pa sila. Sinabi ni Akira na pangarap niyang maging superhero noong siya ay bata pa. Naguluhan naman si Kencho kaya tinanong niya kung ang sinasabi ba ni Akira na superhero ay kagaya nila Batman. Sinabi ni Akira na tama ang iniisip ni Kencho. Naalala kasi niya noong bata pa siya na gusto niyang iligtas ang mundo habang nakasuot ng maangas na costume. Sinabi rin niyang ito na ang tamang panahon na gawin ito habang maraming zombies. Dahil kung ako ay magiging superhero ay makakapagligtas ako ng mga tao. Hindi ba't napakaganda ng plano ko? Sinabi ni Kencho na okay lang naman, ngunit wala ka namang kapangyarihan, kaya paano mo lalabanan ang mga zombies? Sinabi ni Akira na magandang tanong yan, dahil kanina pa ako nagre-research ng paraan upang labanan ang mga zombies at ito ang aking nadiskubre. Wala namang masabi si Kencho. Ngunit excited si Akira, kaya sinabi niya kay Kencho na samahan mo na ako at gagawin ko na ito. Nagulat naman si Kencho dahil ora mismo, ngunit suportado niya si Akira. Nagpunta sila sa isang aquarium park. Sinabi ni Kencho na matagal na rin noong huli siyang nakapunta rito. Pumasok na sila sa loob at napansin nilang sobrang napabayaan na ito. Napansin ni Kencho na ang malaking pating sa aquarium ay naging zombie na rin. Dumiretso sila sa maintenance room sa likod. Natuwa naman si Akira dahil agad niyang nakita ang kanyang hinahanap. Sinabi niyang sa oras na suot ko ito ay magiging superhero ako. Lumipat ang eksena kung saan may isang bus na papunta sa pier. Marami itong sakay na survivors. Ngunit sinabi ng driver na hintayin muna nilang lumakad palayo ang mga zombies dahil napapaligiran sila ng mga ito. Sinabi naman ng isang babae na delikado na sila. Hindi nila napansin na ang isa sa mga pasahero ay infected. Inatake nito ang babae sa kanyang kalapit at pareho na silang naging zombie. Ang ibang mga sakay sa bus ay nagsitakbuhan. Ngunit isa-isa silang inatake ng mga zombies. Ang iba namang nakatakas ay patuloy na hinahabol. Inisip ng babae na pumunta sa malapit na building upang makapagtago. Ngunit siya ay napasubsob. Ang mga zombies ay papalapit na sa kanya. Nang atakihin na siya ay bigla siyang iniligtas ng isang lalaking nakakostume. Tinanong niya kung okay lang ba ang babae. Ito ay si Akira. Sinabi niyang siya na ang bahala sa mga zombies. Ako si Akirager, sabay tingin kay Kencho. Ano sa tingin mo, Kencho? Sinabi naman ni Kencho na pwede na. Bumalik ang eksena kung saan nakuha ni Akira ang shark suit. Sinabi niyang mayroon itong titanium mesh at mga steel fibers. Pinoprotektahan ito ang mga maninisid laban sa kagat ng pating at ginagamit din nila ito kapag maglilinis ng tangke ng mga buwaya. Kaya habang suot ko ito ay immune ako sa kagat ng mga zombies. Para na akong superhero na hindi tinatablan ng kagat. Nakita ni Akira na marami pang tao ang nangangailangan ng tulong. Sinabi niyang dumiretso sila sa building. Napansin din niya na ang isa sa mga ito ay ang babaeng nagligtas sa kanya sa convenience store. Hindi niya inaasahan na magkikita pa silang dalawa. Kaya napatanong siya kung tadhana na ba ito. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Akira ang pangalan ng babae. Ngunit para mapadali ang trabaho ko, bilang narrator, ay tatawagin na natin siya sa pangalan niya. Nagtataka si Shizuka kung bakit may cosplayer na tumutulong sa kanila. Bigla namang umatake ang isang zombie. Sinabi ni Akira na ngayon na ang pagkakataon para ipakita sa babae kung gaano siya katapang. Ngunit napasigaw siya sa sakit dahil kinagat siya ng zombie. Nang makita ito ni Kencho ay napaisip siya. Maari nga na hindi siya matusok ng ngipin ng mga zombies, ngunit ang kanilang kagat ay mayroon pa ring puwersa. Hindi nagtagal ay mas marami pang zombies ang umatake kay Akira. Si Kencho naman ay relax lang na pinapapasok ang mga survivors. Humingi si Akira ng tulong kay Kencho. Ngunit sinabi ni Kencho na iisa lang ang shark suit at saka ginusto mo naman yan, kaya mag-enjoy ka na lang.
Kalaunan ay isa-isang naitapon ni Akira ang mga zombies sa tubig. Naalala niya ang tingin ni Shizuka dahil alam niyang hindi niya nakuhang magpasikat sa kanya. Bumuhos ang ulan at sinabi niyang mahirap palang maging superhero. Sa loob ng aquarium makikita ang mga survivors na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Nang dumating si Akira ay agad siyang binati ni Kensho. Ang galing ng ginawa mo, superhero. Ngunit siya ay napatitig nang makita si Shizuka. Tinanong ni Kensho kung anong mayroon sa babae. Sinabi ni Akira na nagkita na sila dati ng isang beses. Sinabi ni Kensho na kausapin mo na. Lumapit si Akira kay Shizuka. Ngunit dahil hindi marunong makipag-usap sa mga babae si Akira, ay nawirdohan sa kanya si Shizuka. Sinabi niyang nagkita na sila sa convenience store kamakailan. Sinabi niyang siya si Akira Tenjo at siguro tinadhana na magkita sila ulit. Kaya tinanong niya uli ang number ni Shizuka. Ngunit binago ni Shizuka ang usapan at tinanong kung ano ang nakukuha niya sa pagligtas sa ibang tao. Hindi naman ito masagot ni Akira. Sinabi ni Shizuka na ang mga taong nangangarap maging superhero ay ang mga taong may inferiority complex. Ayon sa psychology book na nabasa niya, ito ay defense mechanism ng mga taong walang self-esteem. Nagpapakabayani sila upang ma-recognize sila ng ibang tao. Sinabi naman ni Kensho na paano mo nasasabi ang mga bagay na yan gayong tumulong na nga si Akira upang iligtas kayo. Sinabi ni Shizuka na maaaring nailigtas mo ang iba ngayon, ngunit hindi mo ba naisip na inilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan? At patuloy pa ito sa pagsasalita. Wala nang nagawa sila Kensho kung hindi tanggapin na lang na tama si Shizuka. Napaisip din si Akira na nilalagay niya sa panganib si Kensho. Sinabi ni Shizuka na kung hindi ka pa rin marunong umanalisa ng panganib ay mababawasan mo lang ang tsansa kung makasurvive. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko pa rin ibibigay sa iyo ang contact info ko. Bigla namang may kumalabog na malakas. Sinabi ni Akira na titingnan niya kung ano yun. Kaya nainis na naman si Shizuka dahil sumugod na naman si Akira sa panganib. Nakakita sila ng isang malaking pating. Ngunit nagtataka si Kensho kung bakit meron itong paa. Walang ano-ano'y bigla itong sumugod sa kanila. Sinabi ni Kensho na tumakbo na kayong lahat. Nang makita ng mga tao ang pating na may paa ay agad silang nagtakbuhan. Tinanong na naman ni Kensho kung ano ito. Sinabi ni Shizuka na isa itong great white shark. Ngunit sinabi ni Kensho na ang tinatanong niya ay kung bakit ito may paa. Sinabi ni Shizuka na baka may mga maninisid na naging zombie habang nasa aquarium at kinagat ang pating. Habang tumatakbo ay nakasalubong din sila ng mga turistang naging zombie. Mabuti na lang at kinain ito ng pating. Sinabi ni Shizuka na magtago sila sa kwarto. Ngunit ang isa sa mga survivors ay nagpanik. Hinawakan niya si Shizuka para maunahan at itinulak ito. Agad naman na isarado ni Kensho ang pinto at sinabing ligtas na sila. Napansin ni Akira na wala si Shizuka sa loob at agad naisip na naiwan siya sa labas. Sinubukan ni Kensho buksan ang pinto, ngunit nasira na ito. Humingi siya ng tulong kay Akira, ngunit wala na ito sa tabi niya. Lumipat ang eksena kung saan si Shizuka ay nasa harap ng pating. Sinabi niyang ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumama sa anumang grupo. Dahil sa oras na may isang magpanik ay siguradong may mapapahamak. Nang atakihin na siya ng pating ay bigla namang sumugod si Akira galing sa ventilation. Nagulat si Shizuka nang makita siya. Kanina kasi ay sumuko na siyang mabuhay. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Akira rito. Sinabi naman ni Akira na hindi ba halata, andito ako upang iligtas ka. Nagalit na naman si Shizuka at tinanong kung bakit kailangan niyang ilagay ang sarili sa panganib para sa iba. Sumigaw si Akira at sinabing wala siyang paliwanag. Kung gutom ka, kumain ka, kapag may nakita kang magandang babae, makipagkilala ka, kung may nangangailangan ng tulong, gusto kong maging superhero. Walang paliwanag. Sinabi ni Shizuka sa kanyang isip. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na gusto mo kahit kapalit pa nito ay ang iyong kaligtasan? Hindi mo ba alam na kapag namatay ka, ay tapos na ang lahat? Tinanong niya si Akira kung ano ang plano nito. Sinabi ni Akira na wala pa. Sinabi ni Shizuka na hindi na siya nagtataka. Sumugod na ulit ang pating. Sinabi ni Shizuka na mayroon siyang plano, ngunit hindi niya alam kung epektibo. Tinanong niya si Akira kung susubukan ba nila. Sinabi ni Akira na larga lang dahil wala naman siyang plano. Si Kensho naman ay makikita na nasa ventilation duct na rin. Sinabi niyang gusto niyang tulungan ang dalawa, ngunit siya ay kinakabahan.
Sinabi ni Akira na kukunin niya ang atensyon ng pating upang bigyan ng oras si Shizuka, kaya nagpahabol siya rito. Ipinakita ni Shizuka na ang mga pating ay may sensory organs sa kanilang ulo. Nakakadetect ito ng electrical signals at ginagamit nila ito upang makahuli ng maliliit na isda. At sinabi ni Shizuka na dahil sensitibo ang parteng ito ay maaari natin itong punteriyahin upang mapatulog ang pating. Kailangan lang nating humanap ng bagay na makakapagdulot ng malakas na electrical shock. Hindi nagtagal ay napagod na rin si Akira, kaya tinamaan na siya ng atake ng pating. Kailangan pa niya ng konting oras, ngunit hindi na siya makagalaw. Bigla namang may umagaw sa atensyon ng pating. Naghubad na naman si Kencho at ibinalandra ang puwet niya. Ngunit siya ay nadulas at muntik ng makagat. Pinilit ni Akira na bumangon. Kasabay nito ay paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ba ang pagiging isang hero. Dumating si Shizuka at ipinasa kay Akira ang nakuha niyang baterya. Tumakbo si Akira. Sinambot niya ito at sinuntok ang pating. Nag-produce ito ng electricity at napabagsak niya ang pating. Tuwang-tuwa naman si Kencho nang makita ito at nagdiwang silang dalawa ni Akira. Sinabi ni Kencho, ang pinakita ni Akira kanina ay tunay na kabayanihan. Tinanong niya kung bakit umalis na lang siya at hindi na hinintay na pasalamatan muna ng kanyang mga niligtas. Sinabi ni Akira na ang pagiging hero ay ang pagtulong ng walang kapalit. Tinanong naman ni Kencho si Shizuka, bakit hindi ka sumama sa kanila? Sinabi niya na hindi ko naman sila kilala, nakasakay ko lang sila sa bus. At ayaw ko rin makisama sa malaking grupo. Tinanong ni Akira kung gusto ba niyang sumama sa grupo nila. Ngunit agad na naman siyang nireject ni Shizuka. Nakita ni Shizuka ang listahan ni Akira at saglit itong napatigil. Tinanong nila kung bakit siya huminto. Sinabi ni Shizuka na ang mga bagay na gusto niyang gawin ay mga bagay upang makaiwas na maging zombie. Ngunit silang dalawa ay baliktad. Dahil gusto nilang gawin ang mga bagay na gusto nila bago sila maging zombie. Sinabi rin niya kay Akira na kahit anong warning niya ay sumusugod pa rin ito sa panganib upang iligtas ang iba. Kahit nakatumbas nito ay kapahamakan ng mga taong mahalaga sa kanya. Sinabi ni Akira na ang babae ay mahalaga na rin sa kanya. At kahit hindi niya alam ang pangalan nito ay ililigtas pa rin niya ito anumang oras. Bigla namang namula ang pisngi ni Shizuka. Bago sila umalis tinanong nila kung saan patungo si Shizuka. Sinabi niyang maghahanap siya ng lugar na ligtas at may supplies. Sinabi rin niyang may muntik na siyang makalimutan. Ito nga pala ang number ko. Alam kong hindi na tayo magkikita, ngunit wala naman sigurong panganib kung ibibigay ko sa iyo ang number ko. Ngayon palang nalaman ni Akira ang pangalan ng babae. Ang pangalan niya ay Shizuka Mikazuki. Sinabi niya sa kanyang isip na sana ay magkita pa sila ulit. Matapos ang lahat tinanong ni Kencho kung ano na ang plano ni Akira. Sinabi niya na 7 taon na siyang naninirahan dito sa Tokyo, simula noong pumasok siya sa kolehiyo at nagtrabaho ng 3 taon. Gusto ko sanang bisitahin ang mga magulang ko sa probinsya. Sinabi naman ni Kencho na walang problema at diretso na tayo doon. Bumalik muna sila sa kanilang hideout upang kumuha ng supplies. Sinabi ni Akira na ubos na ang kanilang tubig. Sinabi ni Kencho na marahil gawa ito ng blackout kaya hindi na gumana ang water pump. Wala na ring signal ang kanyang cellphone, kaya hindi nila alam kung ano na ang balita. Malamang ay sila na lang dalawa ang tao dito sa malaking syudad. Sinabi rin ni Kencho na dumarami na ang mga zombies at mahihirapan na silang makakuha ng pagkain. Kaya siguro panahon na upang maghanap tayo ng mas ligtas na lugar. Nagulat si Akira sa kanyang nakita. Sinabi niya kay Kencho na tingnan rin niya ito. Napakaganda ng mga bituin. Sinabi ni Akira na dahil blackout sa buong Tokyo ay mas kita nila ang liwanag ng kalangitan. Naalala niya bigla ang kanyang mga magulang. Ganito rin kasi kaganda ang kalangitan sa kanilang probinsya. Sinabi ni Kencho na huwag siyang mag-alala dahil malamang ay ligtas sila. Sinabi ni Akira na bukas ay pupunta na sila sa Gunma. Maaga pa lang ay nag-impake na sila. Tinanong ni Akira kung ano ang mga dadalhin ni Kencho. Sinabi ni Kencho na yung mahahalaga lang at magaan upang madaling makatakbo kung kinakailangan. Nagulat naman siya nang makita ang mga dadalhin ni Akira. Bumalik muna si Akira sa kanyang unit upang kumuha ng mga gamit. Nagpaalam na siya sa Tokyo. Tinanong ni Kencho kung gaano kalayo ang probinsya nila. Sinabi ni Akira na halos 4 na oras simula rito. Sinabi niyang may kalayuan rin kaya may gusto muna siyang kunin. Tinanong ni Kencho kung sandata ba ito para labanan ang mga zombies.
Sinabi ni Akira na gusto niyang kumuha ng isang sasakyan na para na ring bahay. Para wala na silang problema sa tutulugan. Yung may ligtas na lugar na may banyo at kusina. Ito na ang pinakaligtas na paraan upang makapaglakbay sila sa gitna ng zombie apocalypse. Ano sa tingin mo, Kencho? Aba, magandang ideya yan. Pumunta sila sa tindahan ng mga RV. Nagulat siya dahil nagkasabay sila ni Shizuka. Sinabi ni Shizuka na napapadalas ang aksidente nilang pagkikita. Sa isip ni Akira hindi lang 2 beses, ngunit 3 beses na silang pinagtagpo kaya malamang ay tadhana na talaga ito. Sinabi ni Kencho na nasabi nga pala ni Shizuka na aalis na rin siya sa Tokyo. Tinanong siya ni Akira kung nais niyang sumama papunta sa kanyang probinsya. Ngunit sinabi ni Shizuka na hindi unlimited ang kanyang buhay, kaya ayaw niyang sumama sa kanila. Nagpapasalamat siya sa imbitasyon, ngunit hindi niya ito tatanggapin. Tinanong ni Kencho kung meron na bang lisensya si Shizuka. Sinabi niyang wala pa, ngunit dahil sa delikadong sitwasyon naisip niyang mas ligtas kung babiyahe siya sakay ng RV. Ito kasi ang kadalasang sasakyan sa mga zombie movies. Sinabi ni Kencho na mahilig pala siya sa mga zombie movies. Sinabi naman ni Shizuka na pinapanood niya lang ito para sa reference. Nabuhayan naman ng dugo si Akira nang marinig na pareho sila ng iniisip ni Shizuka. Inimbitahan niya ulit si Shizuka na sumama sa kanila. Ngunit agad na naman siya nitong tinanggihan. Sinabi ni Kencho na hindi ba't wala ka pang lisensya. Sinabi ni Akira na hindi ba nalaman ng babaeng mahilig sa analisis na delikado magmaneho ng malayo kung hindi ka pa marunong mag-drive. Tinanong ni Kencho kung ano ang gagawin ni Shizuka kung sakaling masiraan siya o ma-flat ang gulong. Sinabi ni Akira na mas masaya kung 3 tayo dahil may tutulong sayo. Hindi na nakapagsalita si Shizuka. Sa loob ng showroom ay napasigaw ang dalawa. Dahil ang gaganda ng mga van at marami silang pagpipilian. Ang isa ay naka-Japanese mat at may jacuzzi. Meron ding may crane na magagamit nila sa utility. Meron ding parang traktora. At meron ding may paliguan sa likod. Sinabi ni Shizuka na kailangan nila ng all-wheel drive para malakas ang hatak. Maganda rin kung magagamit nila ito kahit off-road. At dahil mahirap humanap ng gasolina, mas mabuti kung hybrid para matipid. At para sa durability, mas maganda kung imported para hindi sila sikip. Nakakita siya ng sasakyan na angkop sa mga kondisyon na kailangan nila. Nagulat naman siya nang biglang sumigaw sila Akira. Nakakita pala yung dalawa ng mamahaling RV na halos parang bahay na. Sinabi nilang ito na ang kunin nila. Sinabi ni Shizuka na ito ang dapat nilang kunin dahil kung sakaling maraming abandonadong sasakyan na nakaharang sa daan ay maaari silang dumaan sa off-road. Sinabi ni Akira na ang pangit naman yan at mukhang normal lang na sasakyan. Ito na lang kaya ang kunin natin dahil meron siyang tent sa bubong. Sinabi ni Kencho na parang presko nga dyan, ngunit sinabi ni Shizuka na subukan niyong matulog dyan nang kagatin kayo ng mga zombies. Sinabi ni Kencho na tumingin pa sila ng iba at baka may mapagkasunduan sila. Naiinis naman si Shizuka dahil pumipili sila ng sasakyan base lang sa itsura. Bigla siyang natigilan nang makita ang isang minivan dahil nagustuhan niya ang interior nito. Sobrang ganda ng dekorasyon at mga gamit sa loob. Tuwang-tuwa naman si Kencho at tinanong kung ito ba ang gusto niya. Sinabi ni Akira na ang pagpili ng sasakyan ay base dapat sa kung ano ang iyong pangarap. Ngunit sinabi ni Shizuka na dapat pumili sila base sa safety at utility. Bigla naman may dumating na mga zombies. Marahil ay dahil ito sa kakasigaw nila Akira at Kencho. Tinanong ni Kencho kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Akira na sumakay na lang sila agad sa pinakamalapit na van. Mabuti na lang at may susi sa loob nito kaya nakaalis ng ligtas ang grupo. Matapos kunin ang motor ay dumiretso na sila sa expressway. Nagtataka si Akira kung bakit halos walang sasakyan sa highway. Sinabi ni Shizuka na maaaring wala nang nakalabas noong kumalat ang infection. Sinabi rin niyang napakabilis ng pagkalat ng virus. Tinanong ni Akira kung naniniwala ba siyang ito'y gawa ng virus. Sinabi ni Shizuka na ang mabilis na pagbabago ng behavior mula lamang sa isang kagat ay malamang gawa ng infection na umaatake sa utak. Kung malalaman lang natin kung saan at paano nagsimula ang transmission, ay maaari tayong makakuha ng mga posibleng solusyon upang mapigilan ito. Kung may makakagawa ng vaccine ay kaya pang pigilan ang pagkalat ng virus. Kaya may pag-asa pa ang sangkatauhan. Tinanong ni Akira kung sa tingin ba ni Shizuka ay may iba pang tao na gumagawa ng paraan upang iligtas ang mundo. Sinabi ni Shizuka na hindi niya alam, ngunit ang mahalaga sa ngayon ay gawin natin ang lahat upang tayo ay makaligtas.
Sinabi ni Kencho na malapit na sila sa probinsya ng Gunma at nagugutom na siya. Sinabi ni Akira na humanap sila ng matitigilan na may makakain dahil nagugutom na rin siya. Sinabi ni Kencho na malapit na ring dumilim kaya mas mabuti kung doon na sila magpalipas ng gabi. Bigla namang may nakita si Shizuka. Hindi nila namalayan na may spikes sa kalsada kaya nang madaanan nila ito ay biglang pumutok ang kanilang gulong at pareho silang nawalan ng kontrol. Agad na pinuntahan ni Akira si Kencho upang tingnan ang kalagayan nito. Nagtataka si Shizuka kung bakit may spike strip sa kalsada. Bigla namang may humarang sa kanila na mga sasakyan. Sa ibabaw nito ay may grupo ng kalalakihan. Nakilala ng leader ng grupo si Akira. Anong ginagawa mo rito, Tendo? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Nagulat si Akira nang makita na ang leader ng grupong humarang sa kanila ay ang dati niyang boss na si Kosugi. Naalala niya ang mga ginawa nito sa kanya. Kung paano siya inalipin nito at pinagtrabaho ng walang humpay. Kung paanong ang kanyang buhay ay nagbago dahil sa abusadong sistema ng kumpanya. Napaisip si Shizuka kung bakit ito ginagawa ng grupo. Sinabi ni Kosugi na hindi niya inaasahan na makasurvive si Akira. Nanginginig naman na sumagot si Akira na natutuwa siyang makita na ligtas ang kanyang boss. Hindi niya malaman kung bakit siya natatakot. Tinanong ni Kosugi kung kailangan ni Akira ng tulong. Dahil nadisgrasya ang kasama nito at hindi sila makakaalis dahil flat ang kanilang sasakyan. Sinabi niyang swerte nila dahil malapit lang dito ang base nila at mayroon silang stock ng pagkain, medical equipment at spare tires. Huwag siyang mag-alala dahil gagamutin niya ang kanyang kaibigan at papalitan niya ang kanilang gulong. Dahil hindi niya pababayaan ang dati niyang tauhan. Natuwa si Akira. Ngunit sa bandang dulo ay sinabi ng kanyang boss na kailangan nitong magtrabaho sa kanya kagaya ng dati. Sinabi ni Shizuka na alam na niya ang modus ng grupong ito. Sinasadya nilang sirain ang sasakyan ng mga dumadaan upang pumayag ang mga tao na magtrabaho sa kanila kapalit ng pag-aayos ng nasira nilang sasakyan. Sinabi ni Kosugi na masyadong mabigat ang paratang ng babae. Sinabi niyang nilagay nila ang mga trap upang protektahan ang kanilang mga kaibigan. Dahil wala ng batas sa mundong ito, kailangan niyang pigilan ang mga magnanakaw upang hindi sila mawalan ng supplies. Sinabi niya kay Akira na kailangan niyang magtrabaho sa kanya ng 2 araw. Ngunit hindi pa rin makapagsalita si Akira dahil sa takot. Sinabi ni Kosugi na kung ayaw mong kainin ng zombies ang iyong kaibigan ay kailangan mong magdesisyon ngayon. Dahil sa ingay na naidulot ng aksidente nyo ay siguradong papalapit na ang mga zombies. Wala nang nagawa si Akira kung hindi pumayag. Ikinagagalak kong magtrabaho ulit sa inyo sa darating na 2 araw. Natuwa naman si Kosugi at sinabing ihanda na ang kontrata. Lumipat ang eksena sa isang bodega. Sinabi ni Kosugi na ito ang kanyang kumpanya. At simula ngayon ay magtatrabaho ka rito bilang tagahakot. Makikita sa itsura ng mga tao sa loob na sobrang pagod na ang mga ito. Sinabi ni Kosugi na huwag siyang mag-alala dahil nakapagtrabaho na siya sa kanya. Kaya hindi na siya maninibago sa pakikisama sa kanyang amo. Sinabi ni Shizuka na mabuti na lang at walang nabaling buto kay Kencho. Kailangan lang ng konting pahinga dahil nabugbog ang kanyang katawan. Nagalit naman si Kencho at sinabing dahil sa kanya, ay nagtatrabaho na naman si Akira sa abusado niyang amo. Sinabi ni Shizuka na hindi mo ito kasalanan dahil planado nila ang nangyari. Sinabi ni Kencho na sa oras na matapos ang 2 araw, ay aalis na sila agad. Sinabi ni Shizuka na baka hindi ito ganun kadali. Bumalik ang eksena kay Akira na halos pagana ang kamay sa paghahakot habang tirik ang araw. Iniisip niyang kagaya rin ito noong siya ay nasa kumpanya pa. Dahil hindi rin niya alam kung kailan matatapos ang kanyang mga ginagawa. Ngunit ang pinagkaiba ngayon ay hindi na siya kagaya dati at mabubuhay na siya ng kung ano ang gusto niya. Dinala niya sa loob ang beer at inilagay ito sa loob ng refrigerator. Nakita kasi niya na ang lahat ay nagtatrabaho sa initan. Sana naman ay malamig na ito mamayang gabi. Sigurado akong magiging masaya ang lahat habang naghahapunan. Bigla namang dumating si Kosugi at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanyang ilagay ang beer sa refrigerator. Sinabi niyang ginawa niya ito para sa lahat, ngunit dahil sa trauma sa kanyang boss ay hindi siya makapagsalita ng tuwid kapag kaharap ito. Sinabi ni Kosugi na ang ginagawa niya ay pag-aaksaya ng kuryente at sa susunod na ulitin niya ito ay bigla namang dumating ang mga kasamahan ni Kosugi. Tinanong nila kung para sa kanila ba ang beer. Hindi pa nakakapagsalita si Kosugi ay nagpasalamat na sila sa kanya dahil napakabait daw talaga ni Kosugi.
Bigla namang nagbago ang itsura ni Kusugi at sinabing inutusan niya si Tendo na gawin ito para sa kanila mamayang gabi. Nagulat naman si Akira. Sinabi ni Kusugi na mamayang gabi ay magse-celebrate silang lahat dahil sa pagdating ni Akira Tendo sa kanilang kumpanya. Ito rin ay munting pasasalamat ko para sa pagtatrabaho niyo sa akin. Tuwang-tuwa namang umalis ang mga kaibigan ni Kusugi habang sinasabing hindi sila nagkamali sa pagsama sa kanya. Natakot naman si Akira dahil tiningnan siya ng masama ni Kusugi. Sa labas ng bodega ay makikita ang mga zombies na humahatak ng sasakyan. Sinabi ni Kusugi na ang mga zombies ay mabubuting empleyado basta't alam mo kung paano sila gamitin. Para lang silang mga gamit na hindi marunong mag-isip at patuloy na magtatrabaho ng walang reklamo. Sinabi ni Kusugi na kagaya nila ikaw Tendo ay isa lang gamit. Kaya ang dapat mo lang gawin ay sundin ang mga inuutos ko at maging kapakipakinabang kagaya ng mga zombies sa labas. Tandaan mo na wala kang karapatang gumamit ng refrigerator. Kung naiintindihan mo ako ay manahimik ka na lang at bumalik ka na sa trabaho dahil isa ka lang kagamitan. Napansin ni Kencho na isang araw pa lang nagtatrabaho si Akira ay bumalik na naman ang itsura ng mga mata nito sa dati. Sinabi ni Shizuka na may mga bagay talagang hindi mo malilimutan kahit pa sinasabi ng utak mo na kalimutan na ito. Dahil ang pobya at trauma ay bumabaon sa puso at katawan ng tao. Kinahapunan ay natuloy ang pagdiriwang na sinabi ni Kusugi para sa pagdating ni Tendo sa kumpanya. Sinabi rin niyang ito ay pasasalamat sa kanilang masipag na pagtatrabaho. Kaya uminom lang sila hanggang sa gusto nila. Makikita naman si Akira na patuloy lang sa pagtatrabaho bilang utusan ng buong grupo. Sa sobrang pagod nito ay halos hindi na niya mabuhat ang isang kahong beer. Nagalit ang grupo sa kanya at sinabing ayusin niya ang pagtatrabaho dahil nasisira ang masaya nilang pag-iinuman. Makikita naman si Shizuka na umiinom ng tubig sa isang gilid. Nang makita niya ang nangyayari kay Akira ay may naalala siya. Bumalik ang eksena noong bata pa si Shizuka. Isang maulang hapon habang siya ay naglalakad ay nakakita siya ng isang abandonadong tuta. Naawa siya rito kaya iniuwi niya ito sa kanila. Subalit nagalit ang kanyang ama at sinabing itapon niya ito. Dahil siya ay kanyang anak at kailangan niyang maging mas higit sa iba. Ang pag-aalaga sa mahinang hayop ay aksaya lang sa panahon at hindi makakatulong sa kanyang pag-unlad. Sinabi rin itong kung ayaw mong mapatulad sa asong iyan na pakalat-kalat lang sa bangketa, ay pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mo sa buhay. Sinabi ni Kusugi na darating ang araw na siya ay magiging leader ng Japan. Bigla itong nagalit nang makitang ang nagsisilbi sa kanya ay isang matandang babae. Sinabi niyang sa mga batang babae lang siya tumatanggap ng inumin. Tinawag niya si Shizuka at sinabing tagayan siya nito. Pinaupo niya si Shizuka at sinabing itapon na ang kanyang tubig at uminom siya ng beer. Sinabi rin itong kailangan niyang sundin ang kanyang mga sinasabi dahil galing sa kanya ang gamot ni Kencho at ang gulong ng kanilang van. Tiningnan niya si Shizuka ng may masamang balak. Sinabi niyang magaling itong uminom ng beer, kaya sa susunod ay may iba siyang ipainom sa kanya. Sinabi rin itong bawasan niya ang kanyang katarayan dahil hindi siya kinakausap ni Shizuka. Tinawag niya si Akira at tinanong kung nasaan na ang kanilang alak. Lumapit si Akira na tila wala sa kanyang sarili at tinanong kung ano ang kailangan ng kanyang boss. Sinabi ni Kusugi na wala na silang beer, kaya binigyan siya ni Akira. Ngunit ang naibigay ni Akira ay isang boteng walang laman. Nagalit si Kusugi at sinabi kay Akira na tandaan mong dahil sa akin, ay nabigyan ng gamot ang iyong kaibigan. At dahil rin sa akin, kaya nakakatulog kayo ng libre at ligtas dito sa aking lugar. Kaya ayusin mo ang pagtatrabaho at sundin ang lahat ng mga sinasabi ko. Naalala ni Shizuka na simula noong sanggol pa siya ay kailangan na niyang sundin ang lahat ng utos ng kanyang ama. Palagi nitong sinasabi na kailangan siyang sundin upang siya ay magtagumpay. Noong kabataan ng kanyang ama, ay pumunta ito sa Amerika at matagumpay na nakapagtatag ng mga negosyo. At dahil sa dami ng kinitang pera at nabuong impluensya, ay walang sinumang naglalakas loob na bumangga rito kahit pa ang mga Amerikano. At dahil ako ay kanyang anak ang lahat ay umaasa na susundan ko ang kanyang yapak. Itinago niya ang tuta sa atik ng kanilang mansyon. Patuloy pa rin niya itong inaalagaan kahit ayaw ng kanyang ama. Napansin niyang hindi kumakain ang aso kaya buong gabi siyang nag-research upang malaman ang problema. Kalaunan ay kumain na ang tuta at napaamo na rin sa kanya. Unti-unti na ring nakabawi ng lakas ang tuta kaya natuwa si Shizuka. Dahil napagaling niya ang aso sinabi niya sa kanyang ama na gusto niya maging doktor.
Ngunit nagalit lang ito at sinabing ang mga doktor ay mababa lang ang kinikita at madalas ay nakakasuhan pa. Kailangan mong maging mas mataas sa kanila. Dahil ang mga doktor at mga abogado ay ginagamit lang ng mga taong kagaya natin. Sinabi rin ng kanyang ama na ang mga gamit ni Shizuka sa attic ay ipinababa na niya. Nagulat siya nang marinig ito, ngunit hindi siya nakapagsalita. Sinabi ng kanyang ama na hanggat narito ka sa pamamahay ko, at tinatamasa ang marangyang buhay, ay wala kang ibang gagawin kundi sundin ang mga inuutos ko. Nang siya ay maging dalaga, ay pinagbawalan rin siyang makipagrelasyon. Lalo na kung ang lalaki ay hindi kapantay ng kanilang estado. Sawang-sawa na siyang sumunod sa mga inuutos ng kanyang ama, ngunit kung hindi naman siya susunod ay hindi siya makakasurvive. Kaya sa kanyang isip ay kailangan niyang sundin ang lahat ng inuutos nito. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan si Akira ay pinapagalitan na naman ni Kusugi dahil nabitawan nito ang mga delata. Sinabi nitong dahil sa bagal ni Akira ay baka umabot pa ng 1 linggo bago matapos ang kanyang mga ipinapagawa. Ngunit sa isip ni Akira ay ngayon na ang huling araw ng kanilang kasunduan. Siya sana ay magsasalita, ngunit nasigawan siya ni Kusugi na pulutin ang mga pagkain. Hindi mo ba alam kung magkano na ang nawala sa akin dahil sa kapalpakan mo? Dahil sa dire-diretsong pagpapagalit kay Akira, ay hindi na siya nakapag-isip at nangibabaw na ang takot. Matapos mag-blackout ni Akira, ay lumapit sa kanya si Kusugi. Malumanay nitong sinabi kay Akira na pinaghihigpitan niya ito sa trabaho dahil naniniwala siya sa kakayahan ni Akira. Kaya huwag ka nang umalis at manatili na lang dito. Tingnan mo Tendo ang panganib na naghihintay sa'yo sa labas. Bakit mo pa pipiliin ang kalayaan kung ligtas ka na rito sa loob? Sa labas ay hindi mo alam kung saan ka makakakuha ng pagkain. Hindi mo rin alam kung saan ka makakatulog ng ligtas at walang pangamba. Sa dami ng iyong iisipin ay baka mabaliw ka lamang. Ayokong mapahamak ka Tendo, kaya manatili ka na lang dito at makinig sa mga sasabihin ko. Hindi ka ba natutuwa na ligtas ka na rito at wala ka nang isipin pa? Ang tanging gagawin mo na lamang ay ang sumunod sa mga utos ko. May naalala na naman si Shizuka. Anak, tingnan mo ang mga tao sa labas. Sila ang mga taong nabuhay sa gusto nilang paraan, kaya tandaan mo na iba tayo sa kanila. Alisin mo na sa isip mo ang mga kagustuhan mo, at sundin na lang ang mga inuutos ko upang ikaw ay magtagumpay. Ang mga sinasabi ko ay para sa iyo. Nakikinig ka ba? Sinabi ni Shizuka sa kanyang isipan na para ba talaga ito sa akin, o para sa iyong reputasyon. Habang nasa loob ng van, nasagi ni Shizuka ang bag ni Akira, kaya nalaglag ito. Nakita niya ang listahan ng mga gustong gawin ni Akira. Habang binabasa niya ito ay napangiti siya sa kawerdohan ni Akira. Naisipan niyang sulatan din ito. Lumipat ang eksena sa delivery team. Makikita na maraming nahakot na supplies ang 2 tauhan ni Kusugi. Napansin ng isa na si Kusugi ay kahit kailan hindi tumulong sa delikado nilang paghahanap ng mga supplies. Sinabi naman ng driver na maging masaya na lang sila dahil hindi sila tinatrato na kagaya ng mga kargador sa bodega. Kaya huwag ka nang masyadong mag-isip at isarado mo na ang pinto nang makaalis na tayo. Hindi nito napansin na may zombing nakapasok sa loob ng truck. Sinabi ni Shizuka na natapos na ang napagkasunduan nilang 2 araw kaya aalis na sila rito. Humingi ng paumanhin si Kencho kay Akira. Dahil sa kanya ay nagtrabaho na naman ito sa mapang-abuso niyang boss. Sinabi ni Akira na hindi na siya sasama at magpapatuloy na lang na magtrabaho kay Kusugi. Nagulat naman si Kencho at tinanong kung ano ang sinasabi ni Akira. Sinabi ni Akira na delikado sa labas kaya mananatili na lang siya dito kung saan ligtas. Tinanong ni Kencho kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabi ni Kusugi na mukhang nagustuhan ni Tendo na magtrabaho rito. Sinabi ni Shizuka na kung ganun ay aalis na sila agad kaya tara na Kencho. Sinabi ni Kencho na hindi nila pwedeng basta iwan na lang ng ganoon si Akira. Sinabi ni Akira na kailangan niyang bayaran ang kabutihan sa kanya ni Kusugi. Naalala na naman ni Shizuka ang kanyang kabataan. Nagalit ito at sumigaw. Tinanong niya kay Akira kung alam ba niya ang tunay na intensyon ng tinatawag niyang boss. Sasabihin ko sa iyo ang balak niyang gawin. Hahawakan ka niya sa leeg upang gawin kang alipin. Gusto niyang bitawan mo ang kalayaan mong pumili ng gusto mong gawin upang siya na ang magdesisyon para sa'yo. Wala siyang alam gawin kundi ibagsak ang iba upang magmukha siyang malaki. Gagawin ng taong yan ang lahat upang masunod lang ang kanyang gusto. At dahil sa hindi na tayo magkikita, aaminin ko sa iyo na ikaw ang dahilan kung bakit nabuksan ang aking mga mata. Hinding-hindi ko na ipapaubaya sa iba ang pagdedesisyon sa aking buhay.
Hindi ko alam kung anong mangyayari paglabas ko rito, ngunit alam kong kailangan kong lumayo sa manipulasyon ng taong yan. Sinabi ni Kusugi na ang mga babae talaga ay problema. Madali silang mag-hysterical at hindi mo na makakausap ng maayos, hindi ba? Sabay tanong sa kanyang mga kagrupo. Ngunit ang mga ito ay hindi nagsalita at parang natauhan sa sinabi ni Shizuka. Tinanong ni Shizuka kung ano ang gagawin ni Akira. Binuksan niya ang listahan at idinikit ito sa dibdib ni Akira. Lumapit si Kusugi at kinuha ito. Itinapon niya ito upang sirain. Naalala ni Akira ang mga sinulat niya rito, kasama na ang malungkot at masayang mga naganap sa buhay niya simula nang gawin niya ang listahan. Agad niyang pinigilan si Kusugi. Nagulat ito at tinanong kay Tendo kung sino ang nagbigay sa kanya ng permiso na harangan siya. Sinabi ni Akira na nagpapasalamat siya sa ginawa sa kanya ng kanyang amo, at sana ay hindi na sila magkita kailanman. Natuwa si Shizuka nang marinig ito. Ngunit sinabi ni Kusugi na marami pang utang sa kanya si Akira. Ngumiti lang si Akira at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Kusugi na kakainin ka lang ng zombies sa labas. Ngunit sinabi ni Akira na mas pipiliin na niya ito kaysa magtrabaho na parang zombie na walang kalayaang gawin ang mga bagay na kanyang gusto. Dumating na ang truck na kumukuha ng supplies. Sila rin yung nakita natin kanina. Sinabi nilang marami silang nakuha. Bigla siyang kinagat ng zombie nang buksan niya ang pinto. Nagpanik ang mga tao nang makita ito. Nagpanik din ang driver at bumangga ito sa isang truck na hinihila ng mga zombies. Nang nakawala ang mga zombies ay agad nilang sinugod ang mga tao. Mabuti na lang at nakaakyat agad sila Akira, Kencho at Shizuka. Sinubukan pa nilang iligtas ang iba, ngunit mabilis na dumami ang mga zombies. Nakita ni Akira na hinahabol ng mga zombies si Kusugi. Sinabi ni Kusugi na tantanan na siya ng mga zombies dahil hindi siya sanay tumakbo. Nakaisip naman ng paraan si Akira. Kaya tinanong niya ang delivery team kung magtitiwala sila sa kanya upang mailigtas si Kusugi. Kalaunan ay napagod na si Kusugi. Nang susugurin na siya ng mga zombies ay dumating si Akira at hinarangan ang mga ito. Sinabi ni Akira kay Kusugi na umakyat agad sa bubong ng sasakyan. Tinanong ni Kencho kung bakit niya niligtas si Kusugi gayong ayaw na niyang magkaroon ng ugnayan dito. Sinabi ni Akira na hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya ay wala sa kanyang listahan ang manood lang habang ang ibang tao ay kinakain ng mga zombies. Kasunod nito ay dumating din ang iba pang mga truck at binakuran ang mga zombies. Nagulat sila Kencho sa planong ginawa ni Akira at ng mga drivers. Sinindihan ni Akira ang isang flare at sinabi kay Kusugi na lumukso. Inihagis niya ang flare at nang bumagsak ito, ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Binuksan pala ni Akira ang LPG ng food truck. Dahil dito nasunog lahat ng zombies at sila ay nakaligtas. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita ang kabayanihan ni Akira. Lumapit siya kay Shizuka at sinabing nakaligtas sila. Sinabi ni Shizuka na palagi na lang siyang sinusorpresa ni Akira. Dumating si Kusugi at sinabing ang kagaya ni Tendo ang ehemplo ng isang magaling na empleyado, kaya kailangan nilang maging katulad niya. Ngunit sinabi ng kanyang mga kagrupo na ayaw na nilang magtrabaho para sa kanya. Dahil sila lang ang gumagawa at si Kusugi ay puro utos lang. Mabuti pang si Akira na lang ang maging leader kaysa sayo. Sinabi naman ng iba na matagal na nilang nabayaran ang kanilang mga utang sa kanya. Dahil sobra-sobra na silang nagtrabaho at ito na ang panahon upang sila ay umalis. Iniwan na nila si Kusugi habang ito ay nagmamakaawang huwag siyang iwanan. Sinabi ni Akira na wala siyang maalala sa mga nangyari. Dahil madalas ay nawawala siya sa kanyang sarili kapag kaharap si Kusugi. Sinabi ni Akira na nasubukan na niyang maging empleyado at ngayon naman ay bodegero ngunit parang wala yatang trabaho na babagay sa kanya. Sinabi ni Shizuka na maraming bagong trabaho ang nabubuo dahil sa pagbabago ng panahon. Kagaya ng pagiging media influencer, online seller, esports players at iba pa. Ang mga trabahong ito ay hindi naman nag-e-exist noong nakaraang mga dekada. Kaya gawin mo lang ang mga bagay na gusto mo, at baka isang araw ang isa sa mga ito ay maging trabaho na magugustuhan mo at babagay sa iyo, dahil hindi naman natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap.